Ang ating pag-uusapan sa video na ito ay tungkol sa dahilan kung bakit noong ipinako at namatay si Jesus sa krus ay wala ang itinuturing niyang ama dito sa lupa na si Jose. Ibabahagi ko ang mga kaalaman na mula sa mga eskolar ng Biblia sa kapalarang sinapit ni Jose at maging sa kasaysayang naitala patungkol sa kanya sa Biblia. Kaya bigyang kasagutan natin ang mga tanong na: nasaan si Jose noong ipinako si Jesus sa krus? Ano ang nangyari sa kanya at bakit tila may mga yugto sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo na hindi na siya nabanggit pa? At ano nga ba ang maaring naging kamatayan netong si Jose? Tuklasin natin ang hiwaga ng kasaysayan. Simulan natin ang talakayang ito sa isang tanong na: sino-sino ang binabanggit sa Biblia na naroroon nang si Jesus ay ipinako sa krus? Ang sagot ay nasa Juan 19, talatang 25. Nakatayo malapit sa krus ni Jesus ang kanyang ina, ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Clopas, at si Maria na taga Magdala. Ang mga pangunahing tauhan na nagtungo sa pinagpakuan kay Jesus ay ang tinatawag na Tres Marias. Sina ay si Maria na ina ni Jesus, si Maria na asawa ni Clopas at siya ding kapatid ng ina ni Jesus, at si Maria na taga Magdala na kilala rin bilang Maria Magdalena. Nakatayuan niya sila malapit sa krus ni Jesus. Bukod sa kanilang tatlo, sino pa ang nabanggit ng Biblia na naroon din sa nasabing tagpo? Basahin natin ang talatang 26. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon katabi ng minamahal niyang tagasunod, sinabi niya, "Babae, ituring mo siyang anak." Sa talatang ito ay may binabanggit na naroon din ang minamahal na tagasunod ni Jesus. Kung Biblia ang pag-uusapan ay walang nabanggit na partikular na pangalan o pagkakakilanlan ang tumutukoy sa taong ito. Ngunit, sa iba't ibang paniniwala at tradisyon ay may pangilan-ilang pangalan at pagkatao ang ikinakapit sa nasabing minamahal na tagasunod. Ang nangungunang pangalan dyan ay si Apostol Juan. Kaya nga kung titignan ang mga larawan at paintings na iniuugnay sa nasabing tagpo, ay madalas na makikita doon ang imahe ni Apostol Juan at kasama nga dyan si Maria na ina ni Jesus. Ngayon, ang malaking tanong, bakit walang nabanggit sa Biblia na si Jose na itinuturing na tatay ni Jesus dito sa lupa ay wala sa tagpo nang si Jesus ay ipinako sa krus? Tama kayo ng narinig. Walang naitala sa banal na kasulatan na naroon si Jose. Batay sa mga eskolar ng Biblia, ang kahuli-hulihang tagpo na kung saan nabanggit ng Biblia si Jose ay noong 12 taong gulang si Jesus. Ito yung nakatala sa Lucas 2:41 hanggang 50 na kung saan nang umuwi sina Jose at Maria mula sa Jerusalem, doon naiwan naman si Jesus. Buong akala ni Jose at Maria na sumabay si Jesus sa iba nilang kababayan pauwi. Kaya nang malaman nila na wala ang batang Jesus sa kanilang mga kaibigan at kamag-anakan, ay bumalik sila sa Jerusalem upang dooy hanapin siya. At ng ikatlong araw, natagpuan nila ang batang Jesus sa templo na kasama ng mga tagapagturo ng kautusan at siya'y nakikipagtalastasan sa mga ito. At ganito ang naging reaksyon at pahayag ni Maria sa kanya. Basahin natin sa talatang 48. Nagtaka ang mga magulang niya nang matagpuan siya roon. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo ito ginawa sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Pagkatapos ng tagpong ito, hindi na nasundan pa ang pagkakaroon ng impormasyon tungkol kay Jose. Ang totoo, kung babasahin din natin ang nasa Juan Kapitulo 2, na ito ay tungkol sa kasalan sa Kana, kung saan ginawa ni Jesus ang una niyang paghihimala, ay hindi rin nabanggit na kasama doon si Jose. Bagkus, mababasa sa nasabing kapitulo na ang mga kasama lang ni Jesus doon ay ang kanyang ina na si Maria at ang kanyang mga tagasunod.
Sa konklusyon ng mga iskolar ng Biblia, mga kaibigan, kaya marahil wala si Jose nang ipako si Jesus ay sapagkat noong mga panahong iyon ay patay na si Jose. Ito rin ang isa sa tinitig ng dahilan ng mga dalubhasa kaugnay sa tinatawag na The Lost Years of Jesus. Ito yung mga panahon sa pagitan ng 12 taon hanggang 29 na taong gulang ni Jesus na hindi na naitala pa sa Biblia. Iniisip ng mga iskolar na marahil sa mga panahong yan ay ginugol na muna ni Jesus ang kanyang sarili sa kanilang tahanan upang asikasuhin ang kanyang pamilya, partikular si Jose na kanyang tatay. Sa ilang tradisyon, si Jose ay maaaring namatay, maaaring dahil sa katandaan o bunga ng karamdaman. Naroon si Jesus sa mga panahong yan upang alagaan si Jose hanggang sa bawian na ito ng buhay sa piling ni Jesus at ni Maria. Kaya nga sa tradisyon ng simbahang Katolika, itinuturing si San Jose bilang patron ng masayang kamatayan o happy death. Isa pang biblikal na rason na maaaring pagbatayan na si Jose ay talagang namayapa na bago pa ipako sa krus si Jesus ay ang nakatala sa Juan 19:26 hanggang 27 na ganito ang sinasabi. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon, katabi ng minamahal niyang tagasunod, sinabi niya, "Babae, ituring mo siyang anak." At sinabi naman niya sa tagasunod niya, "Ituring mo siyang ina." Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod na ito. Kung moral at tuntunin lamang ng Biblia ang pag-uusapan, hindi maaaring ipagkasundo ni Jesus ang kanyang ina na si Maria sa kanyang minamahal na tagasunod na ito nga ay kinikilalang si Apostol Juan kung buhay pa si Jose na asawa ni Maria. Hindi patitirahin ni Jesus ang kanyang ina sa tahanan ng ibang tao kung si Jose ay buhay pa na siyang tuwirang may obligasyon na kalingain ang kanyang asawa sa kanilang tahanan. Sa makatuwid, nagpapatibay lang din ang tagpong binasa natin na talagang wala na si Jose na asawa ni Maria para siya'y kalingain sa pagkamatay ng kanilang anak. Bagaman hindi ito nabanggit sa Biblia, pero kung pagbabatayan naman ang ilang impormasyon sa banal na kasulatan at ginamitan ito ng malalim na pag-aanalisa at pangunawa, ay talagang lalabas ang ganitong resulta. Pero mga kaibigan, ang mas mahalaga pa rin sa dulo, si Jose ay nagkaroon ng bahagi sa pagpapalaki at pagkalinga kay Jesus. Siya ang tumayong ama niya dito sa lupa hanggang sa ito ay bawian na ng buhay.